ang sikat kasi ngayon ng mga games ay nasa Telegram. It's in the Ton blockchain kung saan very accessible kasi siya, and alam naman natin there are millions of users of Telegram. So very accessible siya sa mga Pinoy, sa mga tao. Itong mga games na 'to, punta ka lang sa Telegram. There's already a built-in apps for Telegram na doon ka lang mismo maglalaro sa loob ng Telegram, and naglalaro yung mga tao because meron silang yung mga projects na 'to, nagpa-promise silang airdrop, mga ganyan. So, marami naglalaro. So, yun ang narrative ngayon, at least in the Philippines, no? Kasi, napansin ko nung galing akong Token 2049, may mga European na tao, mga Americans, mga nasa ibang parts, ibang continent na hindi sila fully aware of nangyayari sa TON. So, siguro itong TON, TON gaming hype mostly nasa Asian countries lang. Walang ganap sa Cardano eh. That's why a lot of people hating on Cardano kasi nga it's a top 5, top 10 coin, pero wala naman talagang nangyayari on chain. Wala naman talaga siyang walang pwedeng magandang i-trade sa loob ng Cardano. That's why walang may gusto ng Cardano, but somehow nandiyan pa rin siya. For years na yung gayang klaseng narrative. And until now, wala pa rin talagang nakakatalo sa Ethereum. So I don't think anytime soon meron talagang Ethereum killer na lalabas na project. For me, pinaka-best na competition ni Ethereum is Solana and either Sui or Aptos. Yung yung ADA, may potential pa ba siya? Cardano. For us mga degens or mahilig mag-trade on-chain, walang ganap sa Cardano eh. That's why a lot of people hating on Cardano kasi nga it's a top 5, top 10 coin, pero wala naman talagang nangyayari on-chain. Wala naman talaga siyang walang pwedeng magandang i-trade sa loob ng Cardano. That's why walang may gusto ng Cardano, but somehow nandiyan pa rin siya. So, I don't know, maybe next 10 years baka nandiyan pa rin sila. Kasi matagal na rin ang Cardano. Actually, matagal na rin ang Cardano. But I'm personally not a fan of it. So, ayun. Right. Yeah. 10 years kasi is too long and time will just really tell kung kung sino yung matitira dyan. Speaking of yung sabi mo, no, mga 2 OGs would definitely be there by mali yung nasabi ko na Bitcoin and then Ethereum. Yan yung top 2 na sinabi mo that will be there. You mentioned yung OG ng mga smart contracts, Ethereum. Do you think merong magiging Ethereum killer talaga? And anong layer 1 network that would really win the battle of scalability? Sino kaya yun? Who would beat Ethereum and bakit? So, here's the thing. Itong narrative na Ethereum killer, matagal na yan. Hindi na bago yan. No? For years na yung gayang klaseng narrative. And until now, wala pa rin talagang nakakatalo sa Ethereum. So, I don't think anytime soon meron talagang Ethereum killer na lalabas na project. It's a bad marketing. For me, it's a bad marketing na pinoproclaim mo yung layer 1 or project mo as Ethereum killer. I don't think magandang branding yun, ganong klase. So, for me, ang pinaka-best right now, pinaka-best na pwedeng mag-compete kay Ethereum is first is Solana. Actually, to be honest, nung time na bumagsak yung Solana, FTX issue, malaki, kumbaga, naglelayo talaga ako sa Solana. Hindi ko akalain na magsusurvive siya. But the fact na nag-survive nga siya, then, andyan siya. So, I think kaya mag-compete side by side with Ethereum. I think next best for me is yung mga Sui or Aptos, either one of them. Kasi they have galing kasing Libra team tong mga developers to. Libra yung dating Facebook blockchain ni Facebook, no. And they're using a new language kasi, programming language, and ayun din, mas mabilis. Hindi na kasi marami kasing Ethereum killer projects na lagi nilang
pinoproclaim na they're the fastest, they're the most secured. Pero alam mo yun, hindi nila kayang talunin si Ethereum na kahit sabi mo mas mababagal siya. Hindi pa rin eh. It's just, may community na kasi si Ethereum na hindi mo basta-basta mahanap sa mga ibang Ethereum killer projects. But for me, pinaka-best na competition ni Ethereum is Solana and either Sui or Aptos. Yeah. Malaki na rin talaga kasi yung community ni Ethereum. How about the Ethereum 2.0? What is the effect of this? Nakatulong ba siya? Na-solve ba niya yung issues ng Ethereum? As a trader, I don't think so. Wala naman masyadong nagbago. Sinasabi nila mas mababa yung gas fee. Pero kasi ang gas fee kasi it varies eh. You know? Depende kasi sa peak hours yan eh. But kung ano yung nagiging concern, nagiging problema namin noong 2020, 2021, nakikita pa rin namin yung problema ngayon, high gas fee. So, kahit sabi mo nag-upgrade ng Ethereum, hindi mo siya talaga makikita as a trader, as a retailer. So in short, hindi rin talaga ramdam. So kahit mabagal, mas mahal, nandun talaga yung mga tao. Kasi yun nga eh. First move. Maybe on the back end, malaking upgrade siya. Pero for us, sa mga traders, I don't think, di mo mararamdaman yung mga ganun. Yeah. In terms of yung sa layer 2 naman, kasi we talked about yung layer 1 na mga pwedeng maging quote-unquote Ethereum killer and pwedeng lumaban yung mga Solana. How about yung sa layer 2 naman? Sa Ethereum, ano yung mga pwedeng tumalo sa Ethereum in terms of yung sa layer 2? So, for layer 2s naman, hindi naman nila kino-compete si Ethereum. They're just there to support Ethereum in terms of congestion, mga ganyan. It's like a Batman and Robin, no? Si Ethereum si Batman, si Robin yung mga layer 2s. Nandiyan lang sila to support Batman. Para hindi lahat ng tao ay nasa Ethereum. Kasi pag nangyari yun, wala talagang gusto mag-transact sa Ethereum kasi mabagal, mahal, di ba? So, nandiyan yung layer 2s to lumipat yung mga users doon. Kasi sa mga layer 2s, mas mabilis, mas mura. So, I don't think, hindi mo pwedeng sabihin layer 2s ang papatay kay Ethereum because it's not making any sense for me. Kasi nga, yung mga layer 2s naka-rely kay Ethereum kung if ever man naka-connect siya kay Ethereum. Kasi mga ibang projects na L1 na meron din silang sariling layer 2s. So, hindi nagme-make sense sa akin na merong layer 2 na makakapagpatay kay Ethereum. Yeah. Kasi may sariling layer 1 at dun lang naka-attach si layer 2. So kahit ang ganda ng layer 2, kakabit lang din siya, magiging dependent lang din siya sa layer 1. And speaking of yung mga applications, yung mga use cases ng mga to, what's your take sa mga gaming tokens and projects? Is it still relevant? Are you still looking at these projects? Because we know in the past years, naging sobrang hype even sa mga kababayan natin yung mga gaming projects. Mm-hmm. So right now, ang sikat kasi ngayon ng mga games ay nasa Telegram. It's in the Ton blockchain kung saan very accessible kasi siya and alam naman natin there are millions of users of Telegram. So very accessible siya sa mga Pinoy, sa mga tao. Itong mga games na to, punta ka lang sa Telegram. There's already a built-in apps for Telegram na doon ka lang mismo maglalaro sa loob ng Telegram. And naglalaro yung mga tao because meron silang, yung mga projects na to, nagpa-promise silang airdrop, mga ganyan. So, marami naglalaro. So, yun ang narrative ngayon, at least in the Philippines, no? Kasi, napansin ko, nung galing akong Token 2049, may mga European na tao, mga Americans, mga nasa ibang parts, ibang continent, na hindi sila fully aware of nangyayari sa Ton. So, siguro, itong Ton gaming hype mostly nasa Asian countries lang.